Bumili ng sasakyan, ngunit ORCR hindi ibinigay. Yan ang daing ni Ginang Silistra ng Binangonan, Rizal. Makausap natin sa kabilang linya ang nagrereklamo si Celestra. Ginang. Celestra. Madam Dinel Silistra ng Binangonan, Rizal. Madam Daniel. Ayun, nakikita na natin siya, no? Pero baka naka-unmute na naman. Mr. pala, sir. Mr. Lalaki pala. Mr. Daniel. Ginoong Daniel. Nasa kabilang linya ka na ba? Daniel pala. Paki-unmute po, Sir Daniel. Ang nasa screen si ano pa ata yun. Oo nga, no? Siya ba yun? Oh, anyway. Mr. Daniel, pakikwento po kung narinig kung ano po ang nangyari sa transaksyon nyo sa pagbili mo ng sasakyan. Ito yung sir, nirereklamo niya, bumili ng sasakyan. Pero yung ORCR yata hindi binigay, ano? Hindi binigay yun ang mahirap. ORCR. Oo, kasi wala siyang pinangahawakan na dokumento, no, doon sa sasakyan na yun. At ang mahirap pa niyan, sir, kapag baka yung ORCR, sir, sa iba nakapangalan. Marami na tayong natatanggap ng mga kwento dyan. Oo nga, sir. Oo, yung ganyang mga problema sa mga ganyang pagbili, lalo na sa sasakyan. Kasi importante yung ORCR na yun, sir. No? Yan ang pinaka-importanteng dokumento, no? Para masabing talaga ikaw yung nagmamay-ari ng sinasabing sasakyan na yun. So dapat talaga mga sir, pag involved na ang pera, maniniguro na rin tayo. Tama. Saka alam ko, sir, ma'am, itong ang ORCR, yan pwedeng isang lang mismo, yan lang mismo. Pero may mga paraan naman po na ma-verify yung gaano ka legal yung pagbili ng sakyan sa LTO naman. May mga paraan naman, pwede naman natin. Pero mahirap yun, sir, yung pagka yung original na ORCR ay nasa hawak ng ibang tao o hindi ibinigay. Yun ang kwan. So, ayun, sir, actually nasa Zoom na talaga si Sir Celestra, pero pero hindi daw sumasagot. Medyo may problema tayo sa sa ating communication, At balikan na lang siguro natin, ma'am, itong huli nating complainant, Ginoong Celestra. Ayan. Pero parang nandiyan na siya. Daniel Celestra. Binangonan, Rizal. Ayun. Sir Daniel. Hello po. Ay, Sir Daniel, pakikwento po, ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa pagbili ng sasakyan na hindi binigay yung ORC? Mr. Daniel? Mr. Daniel, narinig niyo ba kami? Narinig niyo po ba kami? Opo, narinig ko na po. Sige po. Sige, sir. Sige po, at nadidinig na din namin kayo. Sige po. Pakikwento niyo po kung ano yung nangyari o paano yung magagawa naming tulong po sa inyo. Sir, yung mong kasi last year po, last August, May 8, 2023 po, kumuha po kami ng sasakyan kay Kuya Crisanto Mendoza po. Okay. Tapos po, ang pinakang ahente po nung kinuha po namin ay si Ma'am Joanna po, Panuncio. Sige, sir. Ang usapan po namin, kasi na-cash po namin yung sasakyan, yung pick-up. Ngayon, bago po niya ibigay sa amin yung original na papel, tatransfer daw po muna yung ownership. Hanggang nag-isang taon na po, wala po, hindi po namin nakuha si Mr. papel. Daniel, ang nabilhan nyo pala sa sasakyan ay second hand, parang private, individual. Opo. Parang nag-usap lang kayo, nabibilhin niyo mo yung kanilang sasakyan. Fully paid na ba yung sasakyan na to? Opo. So nakita mo mismo sa Xerox copy ng ORCR na wala na to encumbrance? Wala na po. Ang nakita ko po kasi doon, meron po siyang sa bangko. Naka-encumbered po. Encumbered pa nga. So ibig sabihin may bayarin pa sa bangko. Meron na po may certification na po na bayad na po. Kaya po may certification na nabayad. Okay, so wala ka nang binayad sa bangko nung bilhin mo tong sasakyan na to? Wala na po. So ang problema lang ay hindi kanya binigyan ng ORCR kahit natapos na yung transaction nyo.
Yan ang Meron po ako, Xerox lang po yung hawak namin, saka po yung resibo ng pinagbayaran po sa kanila. Xerox lang yung sasakyan na yung binigay na ano. So pero nakakontak nyo pa rin ba si Mr. Mendoza? Na Joanna ang nakaka-chat ko lang po talaga diyan yung pinaka-ahente po na babae, si Ma'am Joanna. Okay. Yun lang nakausap mo hanggang sa ngayon. Ngayon po, hindi ko na din po siya makontak. Binilak na po niya ako. Hindi na makontak. So, Opo. ito ba'y nadulog mo na sa malapit na police station natin? Hindi pa? O ngayon pa lang? Hindi pa po. Nandyan ba ating resource person? Ay po. Nakontak ko din po yung niya kasi nagse-search po ako. Yung mga pangalan ng mga... Sandali, Sir Daniel. Nasa kabilang linya yata ang ating resource person, ang Police Lieutenant Maria Caridad Besas, ang Chief Station Community Affairs Development Section ng Police Station 4 ng Novaliches. Lieutenant Besas, nandyan ka ba sa kabilang linya? Yes, sir, President. Narinig mo ba yung sinasabi ng ating nareklamo ni Mr. Daniel Celestra regarding sa kanyang kaso na bumili siya ng second-hand na sasakyan pero hanggang ngayon hindi pa binigay yung kanyang original na ORCR at hindi niya na makontak yung ahente pati na yung nagbenta ng sakyan. So, anong mai-advise mo sa ating nagreklamo, Lieutenant Besas? Sir, regarding po doon sa case ni Sir Daniel, pwedeng malaman, sir, kung saan yung place of incident ng nila? Yung transaction, sir. Opo. Mr. Daniel, narinig mo yung sabi ni Lieutenant Besas, saan daw nangyari? O saan ang incident? Saan ang nangyari? Sa Don Mariano po, Marcos Avenue, Santa Monica, Novaliches, Quezon City po. Okay, Quezon City rin, doon sa area. Santa Monica. Novaliches. Para sa amin, pwedeng pumunta ka dito sa aming station para maibigay namin lahat para ma-interview din kayo po ng aming investigador tapos mapuntahan po yung place ng nirereklamo niyo po. Welcome po kayo dito sa Station 4 Novaliches para po yung sa case ninyo. Salamat po, ma'am. Nagpunta po ako doon sa place po nung kinuha na po namin. Iba na po yung nakapwesto. Mas maganda, sir, pumunta ka dito para maidulog yung inyong problema. Opo, ma'am. Sige, Mr. Hanapin mo na lang po ako, sir, dito sa Station 4, si Teniente Besas. Ano po, ma'am? Hanapin niyo po ako, sir. Police Lieutenant Maria Caridad Besas. Maria Teresa po. Caridad po, sir. Caridad po, sige po. Sir. Ito yung number ko, sir, para alam ko rin na nandito kayo. Sige, bibigay natin yung number ko po. Lieutenant Besas. 0998. Lieutenant Besas, sige, ibibigay natin yung numero mo. 099. Lieutenant Besas, bibigay natin yung detalye mo at saka yung detalye ng ating nagko-complain. Wag mo munang ibababa yung linya. Pero may tatanong lang ako sa iyo, Lieutenant Besas. Siguro maaari, nasasakupan ba nyo itong binabanggit niyang address, yung pinagkuhaan ng sasakyan sa Santa Monica? Yes, sir. Okay. Siguro hanggat habang inaantay natin si Mr. Daniel Celestra, pakipasyalan nyo na yung lugar, yung tindahan kung bukas pa or kung sinasabing sarado na. Paki-imbestigahan nyo kung saan lumipat o may nakakakilala. Sigurado kung nagre-renta lang siya dyan, may mga impormasyon tayong makukuha doon sa mismong may-ari ng building, para malocate na natin kung nasaan lumipat o saan nakatira itong mga sinasabi niyang tao na pinagkuhaan niya ng sasakyan. Opo, sir. After this interview, sir, pupuntahan ko po kasi ako naman din po ang duty ngayon, sir. Yun nga, wag mong ibababa po at para maibigay natin yung exact location nyo kay Mr. Daniel Celestra. May isang tanong pa ako, ma'am, sir, Sir Daniel. Sir Daniel, may tanong lang ako. Siguro meron naman kayong deed of sale, nung sasakyan na ito.
Sir, totoo po niya, nasa kanya po talaga lahat po. Kasi po, bago po niya inano sa amin, kasi po itatransfer din po niya yung ownership, kaya po lahat po ng dokumento, hawak po nila. Kahit po photocopy, wala kayong deed of sale. Pero supposed to be dapat Wala talaga po. may hawak kayo niya. Ang nasa amin lang po yung pinagbayaran, saka po yung ORCR na Xerox. Okay. Sige, ganun na nga po, ano, huwag niyo ibababa ang linya at para maibigay namin yung additional instruction para magpunta kayo dito sa opisina ni Lieutenant Besas. Sige po, sir. Salamat po. Okay. Okay. At pakibigyan na lang po kami, Lieutenant Besas, ano, ng action photos or videos nung gagawin yung pag-a-assist dito kay Mr. Daniel Celestra para sa ating update po. At saka